Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpabaha na ang bagyong Isang sa malaking bahagi ng Luzon bago pa man maglandfall sa Kasiguran, Aurora kaninang umaga. Sa Metro Manila, kabilang sa binaha ang Manila City Hall at ibang bahagi ng Luzon. Stranded ang maraming sasakyan at meron pang tumirik, kaya napaiyak na lang ang isa naming nakausap dahil wala naman siyang may uuwing kita. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Mel, Emil, Vicky, tumila na yung ulan dito sa Maynila pero kanina talagang malakas at tuloy-tuloy ang buhos niyan. Agad tuloy bumaha kaya marami ang mga na-stranded na motorista at pasahero at bumigat din ang daloy ng trapiko. Wala nang makadaan sa bahaging ito ng Calao Avenue sa Maynila na nagbukhang ilog dahil sa baha. Nalubog ang isang nakaparadang motorsiklo sa 2.5 talampakang taas ng tubig. Pati iba pang nakaparadang sasakyan. Tumirik at nalubog din ang taksing ito. Pati ilang motorsiklo kaya itinulak na lang. Maraming sasakyan ang stranded pati mga ambulansya. Ang 75 taong gulang na taxi driver na si Mang Mario hindi na naman makakapasada kaya walang iuuwing kita. Kawawa naman kaming mga isang kahit isang tuka. Mabuti nga, mayayaman, na pera yan, nasa kondo yan eh. Kami. Sawang-sawa na raw si Mario na paulit-ulit na malubog at ma-stranded sa baha kapag umuulan. Yung nanunungkulan sa atin, sana nga pag-isipan naman nila yung ganyan na pangyayari sa kawawa ang taong bayan. Sa ganyang klase ng nakatulad namin na isang kahit isang tuka. Pag hindi kami bumiyahe, hindi kami kakain. Gaya ngayon, hindi kami makakuha at ang lalim ng tubig, paano kami makapaghahanap buhay? Ang ilan, walang nagawa kung hindi lumusong sa hanggang hitang baha, tulad ni Jess na ibinaba ng sinakyang jeepney na hindi na rin makadaan. Sobrang lalim po, na po akong madulas. Buti napakapit po ako sa may bakal. Wala na rin siyang masakyan papasok sa trabaho kaya uuwi na lang. Wala tuloy siyang susweldohin ngayong araw. Malungkot po kasi sayang po yung araw since nandito na po. Kaso po, safety first po tayo para hindi po kasi mababayaran kung ano man po kung sakaling magkasakit man po. Sa bahagi ng Maria Orosa naman papuntang Padre Burgos Avenue, marami ang stranded na delivery rider. Si Marvin, 4 ang ongoing delivery. Yung iba nakakaintindi, yung iba naman hindi. Gusto nila kasi pagkain yan eh. Gusto nila na may atid agad kasi masisira man. Dapat naintindihan rin nila kami, baha eh. Patuloy naman sa paglilimas ng tubig sa establishmentong ito na pinasok ng tubig kahit naglagay na sila ng mga sandbag sa pinto. Mismong ang Manila City Hall, pinasok ng baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 30% ng lungsod ang binaha ngayong araw. Sa nakala po na datos ng aming automated weather station po, ay sa western portion po ng lungsod ang may nakaramdam po ng mga pag-ulan. Kaya ito pong eastern portion po natin like Santa Mesa, yung Espanya, Sampaloc area ay hindi po gaanong binaha. Ang binaha po is yung aming pong District 5. Karaniwan ang binabaha ang mga lugar kung saan tumaas ang tubig kanina. Sumabay rin po ang high tide kanina pong bandang alas 9 ng umaga po. So nakadagdag po ito bilang pampabagal po ng pag-uupa po. Possible po dyan ay yung engineering intervention at yung mga clog drainage na rin po magkakasama na po yan. Pati yung volume po ng ulan. Binaha rin ang ilang bahagi ng Pasay City. Tumirik ang motorsiklo ng rider na ito sa kabaan ng Jokno Boulevard kung saan hanggang hita niya na ang tubig. Inabutan din namin ang ilang kawani ng DPWH na nagtatanggal ng dumi sa kanal sa gitna ng ulan. Vicky, balik tayo dito sa Maynila. Tuluyan ng humupa yung baha dito sa Taft Avenue pati sa UN. Iilan na lang din yung mga nakikita naming pasahero na nag-aabang ng masasakyan. Gayunman, sabi ni Manila Mayor Isko Moreno ay patuloy daw na nag-iikot yung mga kawani ng LGU para magbigay ng libreng sakay doon sa mga mangangailangan. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai.